Kasi yung AI, kapagka naturuan mo na siya, so data learning machine siya, kaya niya ng gumawa ng prediction, Hmm. kaya niya ng magdesisyon, kaya niya ng, magkaroon ng tugon o responses. O bakit? Natawa ka. Ano ba Hindi, mga desisyon mo parang na ang hindi description na ano, oh, yung AI isang malaking ulo, may malaking utak, may malaking mata, na oh, kaya niya talagang ano, 'di ba? parang ganito. Oo, Ayan. oo. Hindi niya kayang umiyak. Kabs, ano nang narinig mo tungkol sa Pax Silica? Yung official, Ang pisil ko narinig yung industrialization, Mhm. economic security, technological progress, yan yung Mhm. mga opisyal ko Ang narinig. gaganda. Ako yung ano, high-end manufacturing Uy, ng, ano ganda. pa, artificial intelligence development. O yung magaganda, 'di ba? Maganda. Meron ako ditong dalawang emoji, Caps. Yung isa ay thumbs down, dislike. Yung isa ay thumbs up, like. Oo. Oh, meron ka din 'yan. Sa tingin mo sa mga official na pahayag na 'yun, ano ang emoji mo? Ako ito. Ako ito. Hmm, ya saan mo saan mo nakuha 'yan? Bakit ka may angry react? Hindi yan, Dalawa kasi lang 'yan, eh. harap-harapan tayong nanakawan ng rekurso, eh. Gano'n ba? Ng Okey, sige. paksilik, eh. Ito si Rose B ng Ibon Foundation. At ito naman si Kapaeng ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Natuntun ninyo ang aming podcast. Ang kwentong may kwenta. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ano ang nasa likod ng mga opisyal na pahayag tungkol sa Pax Silica at ano naman ang ating hinaharap tungkol dito. Siguro kilalanin muna natin yung mga termino. Maraming Yan, technical terms, oo. Caps, dyan sa Mahalaga yan, pag-uusap natin tungkol sa Pax oo. Silica. Ano nga ba ang paksilika? Yan yung ano, yan yung, nung December 2025 ay itinayo yan ng US 'no, ng United States na parang kaisahan yan, ng Mhm. 13 countries na merong layon na magkaroon ng technological progress, economic security, na nakabatay 'no, doon sa pagpapaunlad daw ng artificial intelligence. Yung Pax, Latin word yan, ibig sabihin peace. Uy, Oo, yung kapayapaan. silica naman tumutukoy yan dun sa silicon dioxide, na siyang, raw material ng silicon na ginagamit para doon sa paggawa ng semiconductors, microchip o iba pang electronic components para sa, development ng artificial intelligence. Mhm. Basta ang sinasabi lang niya kung ang 20th century daw ay pinatakbo ng langis Langis at at saka saka ng, bakal, bakal, oo. ngayon patatakbuhin tayo ng compute at saka yung minerals that feed it. Tapos actually nakaano siya dun sa AI, AI talaga, ecosystem, ecosystems. of tomorrow. Yun yung Mm. ano, Architecture. kino-quote lang muna natin kung ano yung, Oo. Sa ito kasi kanilang ang AI architecture, quotation na oo. nakalagay dun sa declaration ng Pax Okey. Silica. Kaya, mag-iisip ka talaga, okay, sige AI daw yung, buong Oo. bubuuin, parang gano'n. Ano naman 'tong AI o artificial intelligence? Yung artificial intelligence, siya yung technology na, pagaganahin niya yung computer o yung mga makina para sila ay makapag-perform ng tasks 'no, makagampan ng mga tasks na nangangailangan ng pag-iisip ng tao. Hmm, Yun, yung talagang ano, actually ang AI 70s pa or 80s pa siguro. Masasabi mo halimbawa yung ATM, Caps, hmm, yung pagkukuha ka ng pera kung meron oo, kang ATM ha, gumagamit na yon ay, ng AI. Meron ka ba? Wala. wala pa, eh. Wala. Dati At meron the ako. moment ka lang 'no, At the lagi ka lang, moment, alam mo oo, yun gusto ko, yung nasa oo. nasa moment ka lang. Pero yung Puwedeng AI one ganito moment siya, in time, oo. one moment in time, okey Oo. sige. Medyo hindi ko na inaabot yun, yung mga gano'ng pero kasi yung AI, makakatukoy siya ng patterns. Oo, talagang Ganito, ano, bigyan mo siya ng napakaraming data, kaya niyang tumukoy ng patterns. mm, Masasabi niya 'yon, talagang ano, nakakaintindi siya ng lengguwahe, nakakapag-translate, nakakapag-summarize, nakakasagot siya sa mga tanong mo. nag-ano din siya, eh, nag-iisip, nagse-search, eh, ano? Artificially, Artificial opo. 'yun, Kasi ano artificially. siya, inaaral niya yung datos bago siya makagawa ng mga
maka-perform ng task. So, kaya niyang kilalanin yung mukha mo. Sa China, ipakita mo lang yung mukha mo, Alam sasabihin na. kung magkano yung utang mo eh. Oo. Tapos, oo, kaya niyang magpatakbo ng Parang QR sasakyan. code. Okay. Ah, Ikaw na! Ikaw na may Yung mukha. sariling QR code. May di ba? QR code. Oo. So, kaso hindi Hirap pwedeng nun. mag-talk yun. Sabihin, inimbitahan nyo si Kapay magsalita, pakiclick nyo na lang yung QR code. Hindi ganon. Hindi ganon. Hindi po ganon. So, hindi pa abante talaga. Hindi ba kailangan ibigay mo? Ano ba yung speech mo? Ganyan. Oo. Pero anyway, kaya niyang patakboy ng sasakyan. May guidance systems. Kaya May niyang guidance system. magpalipad ng drone, magpalipad ng rocket, ng missiles. Kaya niyang maglunsad ng giyera. Oo, kaya mahalaga yung tinatawag nilang permanent magnets na ano, Opo. At yung ito guide, nag-guide. yes, naalala mo nagkwentuhan tayo nung nakaraang episode tungkol sa giyera ngayon, sa nangyari sa Middle East. Sabi natin, ba't ganon? Ang tinamaan ay eskwelahan ng mga babae, yung children, di ba? Sabi natin, ganon na talaga ang giyera, wala na siyang nakikita. Hindi, nakita niya yun. Nakita niya. Oo, sinadya niya yun. Sinadya. Kaya ngayon may 20,000. Hindi masasabing miss target. Hindi. Talagang sinadya. Kasi ganun ang giyera eh. Tatakutin kita, patayin ko lahat ng anak mo, di ba? 20,000 children sa Palestine. Okay. Hindi pwedeng masabing hindi natin maano yun. Ano na nga yung compute? Compute, yan naman yung binabanggit ni Helberg. Ito yung generic term na yan, Caps, tungkol dun sa processing power, memory, at iba pang IT resources, information technology resources. Kailangan yan para patakbuhin yung mga programs, para lumutas ng programa. Kasi lumutas ng problema. Kasi yung AI, kapag ka naturuan mo na siya, so data learning machine siya, kaya niya nang gumawa ng prediction, kaya niya nang magdesisyon, kaya niya nang magkaroon ng tugon o responses. O bakit? Tawa ka! Ano ba mga desisyon mo Parang na description na yung AI, isang malaking ulo, may malaking utak, may malaking mata. Kaya niya talagang di ba? Parang ganito. Hindi niya kayang umiyak. Kailangan sabihin mo sa kanya, nakakaiyak ba to? Pag didesisyonan niya yun. Sasabihin niya, yes, nakakaiyak yan. Pero anyway, yung sinasabi po ni Helberg na compute and the minerals that feed it. Mahalagang usapin yun eh. Kasi yung compute na ngayon na sinasabi, dahil doon na raw tatakbo ang 21st century, ang nag-feed dyan, minerals eh. Minerals. Mina talaga. Kaya ganun kahalaga. Yung po ang raw materials ng compute. Materials. Kaya nga, di ba, minsan, Caps, pagka lalakad ka at sabihin mo na, bakit kaya magaan tong bag ko? Nakalimutan mo pala yung phone mo? Kasi yung phone mo, punong-puno yun ng critical minerals. Kaya mabigat yun eh. Kaya mabigat. Totoo, hindi ako nagbibiro. Walang magaan na mga gadgets. Kasi galing po talaga sila sa mga raw materials niyan ay minerals. Tapos ayon na rin sa deklarasyon ng State Department, ng US State Department, sabi niya, we recognize that the technological revolution in AI is accelerating, increasingly reorganizing the world economy and reshaping global supply chains. Sabi pa niya, we believe that economic value and growth will flow through and across all levels of the global AI supply chain, driving historic opportunity and demand for energy, critical minerals, manufacturing, technological hardware, infrastructure, and new markets not yet invented. So parang talagang binibigay niya yung mga unimaginable mo pang kayang gawin pa ng isang economy. At sinasabi niya na yung mundo ay magkakaroon ng isang global, pandaigdigan na yung supply chain. Ano naman itong AI supply chain? Supply chain, Caps, yan yung step by the step na hakbang-hakbang na ng buong proseso sa paggawa ng isang produkto hanggang makarating siya sa tao. Ganun lang yung kasimpleng ng supply chain. Ilan ba ang paan? Alin? AI supply chain. Step by the step. Ganito maging practical tayo. Depende po sa produkto.
Depende pa sa Depende sa produkto. produkto. Oo, 'Di ba? Kasi talaga. kung natural economy yan, halimbawa pagkain, maiksi lang dapat ang steps niyan. 'Di Okey, ba oo, sa tama, pag-aaral oo. natin ng agroecology, kapag humaba ang steps niyan, hindi na yan healthy. Oo, Kahit oo, sa tama. magsasaka, hindi na Oo, yan hindi healthy. na. Pero sa AI, meron po talagang, partikular na step by step na ano nung process. So, una diyan siyempre, microchip design. Yan po yung Okey. pinaka-engineering, eh. Engineering. Naalala ko dito, Cabs, eto hindi comparable, pero 'di ba yung radyo nung araw na 'di baterya? Mm. 'Pag tinanggalan mo yung baterya sa likod, nakikita mo yung platform architecture niya, 'di ba? Yung nakikita mo yung itsura nung mga circuits niya, Oo, gano'n. 'pag binuksan mo ano? Opo, Oo. may nag-design nun, hindi lang yun Okey, random. oo. So, yung nag-design nun, yun po yung unang step nung supply chain. Kaya 'pag binuksan mo yung radyo, "Ito Hmm, ang inyong Chadeli." Chadeli, Oo, may lalabas si gano'n. Chadeli. Oo, Yun gano'n. ang akala ko nun. Oo. Eh, walang baterya, eh. Walang tunog yun. Ano ka ba? Hindi, 'pag binuksan mo yung ano talaga, oo, yung in-on mo Ano? na yung volume, oo. Iyon, yung tik, nag-o-on na siyang gano'n, 'di ba? At yung Gabi at ng yung lagim. at yung platform architecture. Ah, So, may so, platform talaga, oh. dinesign mo na yon. Oo, naka-design din. Oo, Magagaling yung radio engineers, eh. galing, Actually, yung magaling. tatay ko may gano'n siyang kaalaman dati, pero hindi microchip ang gamit niya no'n, ano. Then raw materials, Ito next na step, ang raw mahalaga, oo. materials. Oo, Oo, kailangan una pa lang disenyo, oo, tapos, yung hilaw na ano na, 'yan na. Diyan kagamitan. napapasok yung critical minerals. Oo, Minerals, tawagin natin. oo, Tinatawag lang naman na critical dahil pinag-aagawan, eh, 'di ba? pinag-aagawan, oo, Chemicals, pasok oo, na rin diyan. mm. So, 'yan yung raw materials. Susunod diyan, Caps, yung gagawa ng makina na gagawa nung semiconductors. Yun yung manufacturing equipment? Yes, at Okey. maraming specialized tools. Meron yung tinatawag na wafer fabrication kasi yung pong chip sabi nila ay parang kasing nipis na lang ng ostya. So, Mm. yun yung wafer, kasing hibla na lang yan ng buhok. Nandun na lahat ng ano niya, kaya niyang gawin. Meron lang isang bansa na naggugupit-gupit nun, hindi gamit gunting. So, ginugupit niya yun kasi bilhin mo parang buhok. Isang bansa lang ang may equipment nun, Manipis at magaan siguro yan. the Netherlands. Yun siya talagang ano na, sa abante siya dun. Siya lang at hindi po niya yun binigay yung technology sa ibang bansa. Kaya kung ikaw magpapagupit ka ng wafer, ng Yung wafer, ng microchip, oo. dadalhin mo muna sa Gano'n? Netherlands, nakabisikleta. Hindi, joke lang. So yun, so yun, wafer Yun fabrication. tawag, oo. Pagkatapos nun, eto na, assembly, testing, and packaging. Dito na tayo. Pamilyar na sa'yo, no? Pamilyar na, Oo. oo. Pamilyar na, Kasi hanggang dun lang inabot natin. oo. Then of course, marami pa. Capital, financing Dito na capital, tayo ano, infrastructure, mm, sa buong supply chain, mm. yung power, energy, water, lahat ng kailangan mo at iba pang utilities para maitayo mo yung isang pagtatrabaho Mm. or manufacturing or development ng AI. So yun ang supply chain. Yun din yung definition natin. Ano yung AI, ano yung compute, ano yung kailangan ng compute, minerals sabi natin, at ano yung buong supply Ano chain. kaya ang role ng Pilipinas diyan Ayan, mahuhulaan sa mo na AI yan, supply Caps. chain? Oo. Oo. Pero bago yan, pahinga muna tayo. Save Our Rice Granary. Ito ang kampanyang inilunsad sa Nueva Ecija na tumutol sa malaking land use conversion ng mga palayan sa Central Luzon. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, simula 2012 hanggang 2022, nasa higit 100,000 ektarya na ang na-convert mula agricultural land tungong commercial at industrial use sa rehiyon. Pinangangambahan ng mga magsasaka na posible pa raw mapalawak ito sa ilalim ng National Land Use Act na pumasa na sa Kongreso. Kaya naman, binuo ang Save the Rice Granary Network na pinangunahan ng mga magsasaka at iba pang progresibong grupo. Kinondena nito ang pinsalang dulot sa agrikultura ng mga proyekto gaya ng ekta-ektaryang renewable energy at commercial projects sa rehiyon. So ano nga ang bahagi ng Ang role ng Pilipinas? Pilipinas sa AI supply chain.
Di siyempre, unang-una, iaalay yung malalawak nating lupain Ang lungkot at naman. infrastruktura. No? Lungkot lang. Luluha ka na. Nalungkot agad ako. Siyempre, yung lupang kakailanganin sa pagtatayo ng Mm. tinatawag nilang first AI native daw ito, no? Na Industrial Acceleration Hub sa New Clark City. No? Ito At yung sa Kapas Tarlac, no, sa Kaps? Kapas Tarlac. No? Oh, Tinatawag nilang ito, tinaguriang the future heart of Philippine high-tech industry. No? Yan ang tawag nila. grabe rin yung mga Nasasakop ito sa humigit kumulang, no? O halos, no? Mm. 1,620 hectares. No? 1,620 Hectares. or Oo. 18, no? 1,000. Oo. Oh. At itinatalaga itong, tawag nila dito, golden node ng Pax Silica. Oh, kasi sentro na, siya na yung sentro ng ano Yan ng ang gawaan ibig eh. sabihin nila, yung sa magiging sentro, Oo. no? Na magpapabilis ng pamumuhunan daw sa AI. No? At tawag nila dyan yung advanced manufacturing at yung Mm. digital infrastructure. Mm. No? Ang ano nga, Caps, parang dineclare ng BCDA, yung Bases Mm. Conversion and Development Authority, na Economic Security Zone. Pinag-iisipan, di ba, pinalutang yung idea na hindi yan sasakupin ng batas ng Pilipinas, so parang sovereign na US territory na yan, or yung, anong term mo, yung immunity? Yung diplomatic immunity. May sabi diplomatic nila. immunity Protection. na. Oo. Yes. Pinalutang yung idea. Kung may mga Pilipinong parang okay lang sa pandinig, di natin masabi, baka in 2 years, in 5 years, ganun nga yung mangyari Kaya doon. ito daw economic, tinatawag nila economic security zone. Ay Yes. pinag-iisipang pamahalaan ng Basis Mm. Conversion Development Authority o BCDA at ng embahada ng Estados Oh, Unidos. di ba? Oo, Di ba tapos ganun ang gagawan ano? din yan ng Riles, di ba? Oo. Ng train. Tapos, yun, nabanggit ko kanina, December 2025, sinabi na ng US, okay, Pax Silica yan. Gawa 13 countries, join agad naman ang Philippines dyan. Yun. Tapos, ito na lang, April 2026. 26. Yan na Yes. yung announcement Ng mismong gobyerno ng gobyerno Pilipinas. na aanib na doon Yes. sa Pax Silica Initiative. At may offer na siya, yung binabanggit mo, Yung 1,600. 1,620 halos. No? Na New Clark City, matagal naman nang nakatayo yan. Ngayon, ito pong simula ng June, nagbanggit na itong BCDA sa Mm. isang sulat, sabi niya. Magtatayo ng Pax Silica Coordination Office sa loob ng New Clark City. At sa unang 2 taon ay rent-free ang opisinang ito. Di ba? Grabing incentive yan. Yung buong Pax Silica, may coordination office ka nandun sa pusod ng ng New Clark City sa Pilipinas. Rent-free siya kasi yun na raw ang pinaka-contribution ng Pilipinas doon sa kaisahan. Yun. At doon na nga daw magkakaroon ng master planning itong buong 2026. Nagsisimula na rin yung events ng mga dayuhang investors, nagdadatingan. Yun na. Tapos, may timeline na yan, Caps. Mula yung 2026 hanggang susunod na taon, yung 2027, diyan ngayon sasagawa yung tinatawag nilang site preparation and infrastructure development phase, no? Yung expansion ng power, no? Telecoms, transport, at water systems. Ihahanda na talaga nila. At sa 2028, ano magaganap? Napasukan na yung paharap? dahil nakaano ka na, yung parang prepared na siya, attractive na. Magpapasukan na yung mga empresa ng advanced manufacturing, ng AI, yung magkakaroon na ng mga technoparks, katulad din ng ibang ecozones sa Pilipinas, research centers, at kung ano-ano pang mga high-value industrial facilities. Yan. Kaya maliban dun sa pag-aalay ng malawak nating lupain, para dito sa Pax Silica, iaalay din naman yung ating mga mahalagang mineral ng bansa. No? Yun. Critical minerals. Yung pala yung papel natin, no? Bibigay ng lupa, tapos ibibigay mo yung minerals mo. The minerals that feed it, sabi nga ni napakayaman sa rekursong mineral yung ating bansa.
nandyan yung 4.8 million tonelada ng ating nickel reserves. Nickel mahalaga yan Oo, sa ano, mahalaga yan. Na sa compute. tinatayang nagkakahalaga ng 170 billion Mhm. dollars, no? Nandyan din yung 286,000 tonelada ng cobalt. Cobalt Oo, at critical mas din malaki yan. pa yung 4.4 billion tonelada ng copper ores. So, ganyan. Copper kasi, oo, Caps, ano yan eh. Yan yung una nating minina talaga para sa semiconductors. Ang tindi, no? Ngayon, kung ikaw nangangarap ka, US, Amerika, nangangarap ka ng isang AI 21st century, ay hindi ka na pwede talagang umasa sa fossil fuels, di Mm, ba? So, saan mo kukunin yung energy? mahalaga itong mineral na ito Uh, din. Parehong mahalaga Baterya yon. ng electric vehicles, di ba? Yes, pati sa mga data centers, telecoms, Sa renewable energy technologies. tsaka Oh, sa military ah, military systems. Actually, bago pa man magkaroon ng Kaps, nabanggit natin kanina dun sa timeline, bago pa magkaroon ng declaration ng Pax Silica noong February 4, mm, 2026, kasi dineclare April, no? Pumirma na ang US at Philippines sa Critical Minerals Deal. mm. Ano ba meron dito sa loob nitong Grabe, no? critical mineral deals nito? Ganito ang pangako ng US. Sabi ng US, kunyari ikaw si Philippines, ako si US, Ah, bibigyan kita ng kaalaman, technical know-how, kung mm. paano mo hahanapin yung mga minerals at yung tinatawag na rare Ako earths. tigahanap. Oo, pero binigyan kita ng technology. O, tapos sasabihin ko, o sige, bibigyan din kita ng technical know-how at Mm. technology para i-extract. Extract Grabe mo! talaga, O, no? sa'yo yun eh. Oo, Oh, extraction. tapos hindi ka makakareklamo kasi tatayuan kita diyan sa bayan mo Ng, ng processing facilities, aba, refineries. aba. Oh, may gano'n deal. Yun ang nasa loob ng Oo, win-win critical sa mineral US deals. yung deal na yun, 'di ba? So Win-win. ikaw, Pilipinas, bigay mo lang talaga yung Yung mga pasilidad na mineral. yon, sa certain time magiging maiwan na sa Pilipinas. Bakit ka nangangarap ng gano'n? Nangyari Ay, na ba yun? hindi nga, kaya tinatanong ko. Hindi! Walang gano'n! Saan ba yun? Kung ano man ang pulutin ko dito, akma siya sa reaction ko sa'yo. Okay. Hindi, Caps, kasi wala tayong So, processing. ibig sabihin, simula't simula, naayon sa interes ng US. Opo. At Oo, yung ganun. processing nga mapunta nga tayo dyan. Dito ako Sige nga. naiinggit Sige. Bakit yung Indonesia may processing siya? Ng Bakit nga? copper natin, o refinery, o steel, o nickel. Tapos tayo, Huli tayo taga-hukay talaga, lang tayo. atrasado. Tapos, so walang ganon. Walang ganon, Mars. Oo. Walang ganon, Caps. Oo. Kung ganon, nasaan tayo sa AI supply chain? Yun yung Yan tanong ang tanong. kanina di Oo, ba? nasaan tayo? Tagabigay ng lupa, Oo, tagabigay bigay ng ng hilaw na materyales, o rekursong pagbibigay na. mineral. At itong mga binibigay natin, napaka-critical niyan sa advanced manufacturing, sa magnets, sa electronics, at guidance systems. Ganun kahalaga. Mm. Oo. Para sa kanila, na parang nagigets na natin saan nila gustong gamitin. Pero tayo, nasaan tayo? Binigay mo na yung lupa kanina, ikaw nagbigay, 1,600. Binigay mo na yung mineral kanina, pumirma ka pa sa deal. O, ito na yung huli mong maibibigay. Assembly, testing, packaging. Oh. Sa murang lakas Paano paggawa. walang ibinigay? Kasi meron na yan eh. Yan ang kapasidad natin eh. Hanggang dun lang Hanggang doon lang inabot. eh. Oo. So, yun lang inabot natin. Low capacity tayo sa manufacturing, labor intensive, murang lakas paggawa. So, mga bahagi ng supply chain na wala ang Pilipinas. So, Nabanggit di ko na kanina. lalabas yan. Oo. Hindi naman pwede dito yan. Malulugi yung supply chain kung hihintayin niya pang maitayo natin yung mga yan. So, ilalabas yan sa Taiwan o sa Indonesia. Hindi. Oo. So, dapat ilabas na niya yan. Yan yung processing, chip design, nabanggit natin. Yung kanina. Platform architecture, at saka yung pinaka-komplikadong semiconductor fabrication, wafer Yung fabrication. advanced technology sa Tapos syempre, hindi po niya iiwan ang intellectual property rights. Siyempre. So wala talaga tayong kakayahan na ilabas, na gawin sa loob. Wala sa atin yung IPR niyan. Kung ang ambag pala natin ay lupa, mineral, hilaw na materyales, murang lakas paggawa. Eto ngayon,
Nasaan yung sinasabi ng DTI, ng BCDA at ng Marcos Jr. government na industrialization? Hindi man So yun, industrialization hindi yun. industrialization yun. Yun ay malapyudal at malakolonyal na papel ng isang Ng isang atrasado mistulang, at opo, neokolonyang bansa. yes, na taga-supply Oo. lang ng materyales na kailangan ng ibang bansa para sila yung umunlad, mag-industrialize, maging makapangyarihan sa teknolohiya. So yun, may lupa, may yamang mineral, brings us to the question na sinasabi ng Marcos Jr. administration, industrialization. Hindi, paano pa lang mapapairap at mapapaiyak ka lang. Marunong ka Oo. lang gumamit. Oo. Sa sa dayuhang pamumuhunan, number 3, Gabi. lupa. Dayuhang pamumuhunan, ang inalay talaga ng ating gobyerno ay cheap labor. Inalay na yung cheap infrastructure, cheap land. Oo. Rent-free nga eh. Rent-free nga sa 2 taon eh. Oo. Oo. So, yun yung sinasabi niyang industrialization. Tapos itong si Elberg, meron ng kasing ganitong nangyayari, Kapsim. Siyempre yung mga titingin-tingin na, inaakit mo eh, di ba? Oo. So, meron ng 12 American companies, interested sila. Nagbanggit na rin yung DTI, DTI ba to? Oo. Undersecretary, may 5 pang American companies. So, 17 interested din. Meron din daw 5 galing ng Dubai o Middle East. Interested din. Uy, nagbibilang tayo, meron na Naakit tayong pa talaga sila ng Pilipinas o ang US ang nagsabing tumaya kayo rito? Actually, pwede rin nating sabihin na propa-propa lang muna para ma-attract din yung iba, di ba? So, marami sa mga kumpanya, nagpadala sila ng representatives noong bumisita ang mga opisyal ng US sa New Clark City. Kasama yung... Nabisita na pala nila ang New Clark City. Meron na pong mga may mga pictures na rin tayong makikita sa na nakikipagkamayan yung mga opisyal ng BCDA, kahit nga po yung ating presidente ay nakikipagkamayan. Hindi president to president yan, Oo, na level. undersecretary to our president. Kita mo naman, no? Yung kasama yung chairperson ng Foxconn. Isang malaking kumpanya. Siya po ang gumagawa ng maraming produkto ng Apple, lalo na yung iPhone, Cap. So yung iPhone, siyempre AI, rin yan, enabled. Kasama rin dyan nung mga dumating yung Valar Atomics. Yan naman yung nagbabalak na magtayo ng nuclear reactor sa lupa, dyan sa UP. Sa loob ng UP. So, at ito pa nabalitaan natin, yung DTI naman, meron na rin siyang ugnayan doon sa Israel para magkaroon ng Memorandum of Understanding sa critical minerals. In particular, gusto nilang lumikha ng technology na gamit ng Israeli Defense Forces at ng US military. So, nakikita natin yung ginagamit sa atin sa sa kanayunan ay gustong gawin yung technology na yon, yung war technology mismo sa Pax Silica sa Pilipinas. So, may mga ilan na rin, may mga pangakong pamumuhunan, semicon, mining, renewable energy, na-monitor na natin eh. Pag sabing pangako, parang pledges. Yung malalaking yan. Pero may mga, yung local oligarchs natin, katulad ng mga Ayala, si Rason, at saka yung mga nasa power, Aboitiz, nakatingin na rin na sila ay join doon sa pledges na yon. Pero batay sa nakaraang karanasan ng ating bansa, sa nakaraang 5 dekada, ano nga bang nahita natin o ayun na nga. Dyan sa pamumuhunan ng mga dayuhan sa ating bansa? Bukod sa lahat ng episode natin, pinag-uusapan natin na inaagawan tayo ng lupa. Actually, kapag pag tiningnan natin, ganito investment-led industrialization. Oo, tumaas ang pamumuhunan, ang dayuhang pamumuhunan sa Pilipinas. Pero, hindi naman lumaki yung manufacturing bilang bahagi ng ekonomiya. So, actually, ang nangyari sa atin, deindustrialization kung saan 71% ng manufacturing revenue sa Pilipinas ay dayuhan. Kung isipin mo na lang yung Intel, yung kumpanyang Intel, kumpanya yun 35 years siyang nasa Pilipinas. Nasa Pilipinas, Nakapagtayo ba siya ng electronics industry? Pero, Hindi, iniwan niya lang tayo. Walang iniwan na industriya.
walang iniwan na trabaho at walang iniwan no na kita mula sa 35 years. So, ganun din ang mangyayari sa atin sa mga empresang papasok sa Pax Silica. Di siyempre, Enabling laws. idadagdag natin dyan yung mga batas na papabor para sa mga dayuhan, pangunahin na sa Estados Unidos. Ano Mhm. yung mga yan? Halimbawa, yung 99-year long-term land lease yan policy. No? Yes. Na yung mga dayuhan ay pinibigyan ng una ng karapatan na mag-lease, umupa ng lupa dito sa ating pribadong lupain yan sa ating bansa sa nalolooban ng 99 na taon. So ganyan. Nung panahon ni Marcos Sr., sa ilalim nung PD 471, ano lang yan dati 25 years, for 25 years, renewable for another 25 years. Panahon ni Ramos, Republic Act 7652, una, 50 taon, renewable for another 75 years. Dito sa panahon ni Marcos Jr., 99 years, no? Long-term land lease, no? Na batas, no? Ang inialay niya. Yung batas na yan, kasi sa konstitusyon sinasabi lang, unang 25 taon, renewable for not more than 25 years, a 50-year lease. So, ganon. So, yun yung isang... May pagka-dictatorship nga yun kasi executive order lang yun. 99-year lease. Diba? Hindi, ginawa, ano na niya, may batas na 1225 to yata, Republic Act 12252. Kasagsagan yan nung flood control project scandal. Pinirmahan na lang niya. Nakatanaw talaga siya doon sa pagpasok ng dayuhang pamumuhunan na matagalan. Merong isang panukalang batas na napumasa na sa third and final reading sa House of Representatives. Yes. Ito naman yung House Bill 9257. Ito yung pinalalakas yung poder ng ng BCDA, no? Basis Conversion Development Authority, at sa panukalang batas na ito ay yung 10% nung kabuang lupa na nasa pag-iingat ng BCDA, no? Na kung pagsasama-samahin natin, yung New Clark City, yung sa Camp Danhay, Special Economic Zone, Poro Point Freeport Zone, Clark Freeport Zone, meron pang tinatawag na yung Bataan Technology Park, 12,000 hectares yun, no? Yung 10% niyan ay dito sa panukalang batas na ito ay iririklasipika bilang agricultural lands at idideklarang alienable and disposable lands. Bukod pa doon, yung presidente binibigyan din ng poder na 5% pa, idadagdag niya sa 10%. So kabuuan 15%. No? Ang 15% ng 12,000 hectares ay di halos 1,900 hectares na mahigit. Pasok si New Clark City. Pasok. So kaya kung maklasipika yan na agricultural lands, yung ganyang kalaki na sukat ng lupain, bumubukas na yan sa pag-aari, sa ownership. Ganun yan. Kasi ang agricultural lands lang naman, ang alienable lands Kasi kung hindi i-declare, i-classify mo as agricultural lands, i-declare ang alienable disposable, so pwede na siyang i-dispose at pag-ariin ng pribadong tao o kumpanya. No? So parang magsisilbi itong non-revenue generation ng gobyerno. Kasi under BCDA law, yung presidente pwede siya magbente, mag-dispose ng properties. So ang sinasabi mo, Caps, sa buong hawak ng BCDA, 12,000 hectares, kamo? Hindi kasama yung Subic Bay. Kung kasama parang 20,000 yun. Hindi mo sinama. 13,599. Pero dito sa panukalang batas, hindi niya sinama yon. Hindi rin niya sinama yung sa Bonifacio. Global City. So, ang sinasabi natin, yung hawak ng BCDA na lupa, ayon dito sa House Bill 9257, ay pwedeng 10% niyan ay i-convert. Public land kasi yan i-klasipika. Ano ba tawag dyan? Bilang agricultural land. Ano yan? Lands of the public domain yan. Oo, public domain tapos, na... panukalang batas na ito,
reverted baselands. I-classify Di ba? siya bilang agricultural land. Kasi Oo. may apat na So, pag classification land. nireclassify siyang At agricultural diniklarang land, alienable disposable lands, yes, pwede na siyang ibenta as private. ah, Or iparent as non-agricultural use. pwede siyang i-ano under 99-year release o pwede rin namang basta qualified sa pagmamay-ari ng lupa na pribado. Yung isang Galing! individual na tao o korporasyon, pwede siyang At makabili niyan. At dahil ito ay third reading ka mo, second reading, Third and final may reading sa chance House pa of na mas malaki pa sa na 10%. porsyento. Tapos Oo. meron pa yung president Ng 5%. na 5%. Okay. So, So, ganon. Nakalatag sa gobyernong ito yung kung paano talagang maibibigay yung rekurso, yung lupa dito para sa Pax Silica. At siguro dagdag ko na lang, Caps, yung Executive Order number 18, yung Green Lanes na pag-usapan na natin nito nung nakaraan, pagpapabilis naman, pagpapadali ito ng investment sa strategic industries or tinatawag na strategic investments. Pasisimplihin at pabibilisin. Yes, yung issuance proseso ng at saka yung mga requirements. ng So, mga permiso at made na requisitos. tayo. Binigay ng lupa, binigay na yung minerals resources, binigay na rin yung murang lakas paggawa sa pang-akit ng dayuhang pamumunan, inilatag na rin yung mga batas para madali na rin silang makapasok. So, kumbaga, hindi ito yung industrialisasyon na sinasabi. So, ano kaya ang totoo sa likod ng Pax Silica? At hindi rin yan yung itong 9257, House Bill 9257, hindi rin siya nangangahulugan ng pamamahagi ng lupa sa ating mga magsasakang Pilipino. Yung pa pala isa. Oo. Dahil na yung baseland na revert na ang public land, na land conversion na siya, yung kung ano man yung inaasahan natin dati na maibalik sa atin dahil siya ay base, di ba? Tawag mo, Baseland siya. reverted baselands. Yes. Oo. Ay hindi mo na maasahan. Kaya ibig sabihin nito, pag naklassifika siya as agricultural, hindi sa ipamamahagi. Ang mabilis kasi yan kung ang intention talaga pamamahagi sa ating mga magkasaka. I-issuehan lang ng agricultural fee patents yung ating mga pwedeng matukoy na mga grantees o ano. So, ganon. Pero hindi, tutuloy siya at tataas yung halaga. Kasi ang mangyayari ng kasunod ng reclassification yan ng public lands bilang agricultural lands at dideclare ng alienable disposable, ngayon, pwede nilang i-reclassify kasi yung agricultural lands subject sa further classification for industrial commercial. Parang yung layunin niyan para sa housing, residential mixed purposes, institutional residential. Pagka naging residential at saka industrial, tataas yung value ng lupa mula sa agricultural. Kaya yung sinasabi ng ating mga kasama na yung Pax Silica ay tuloy-tuloy pa rin itong pang-aagaw ng lupa kasi bago pa man magkaroon ng Pax Silica or even kahit may New Clark City na, ito po ay public domain at meron pa rin siyang chance talaga na siya ay mai-classify muli na agricultural at maibalik doon sa mga magsasaka. Pero dahil dito sa House Bill 9257 at kung ito pa ipapasa ng mas mataas na coverage, wala na. Wala na. Nasa Pax Silica na talaga yung buong New Clark City at malamang buong Luzon Economic Corridor. Sige, Kap, silong muna tayo. Para kay Representative Tino, napapanahon na questionin ang mga kilos ng US, lalo na't ginugunita ang tinaguriang US-Philippines Friendship Day. Aniya, mapaminsala ang mga ginagawang aktibidad ng US, tulad na lang ng walang tigil na military exercises at operasyon nito sa Pilipinas. Ayon mismo sa US Army, nakawalong maritime cooperative activity na ang US Coast Guard at Philippine Army sa West Philippine Sea ngayong 2026 pa lang. At hindi lang sa West Philippine Sea, maging sa iba't ibang bahagi ng bansa, sunod-sunod ang military exercises tulad ng live firing, missile testing at iba pa. So ano nga ba talaga ang nasa likod ng Pax Silica? At ano ang epekto nito sa atin? Ano yung kinakaharap natin? Ayan, tingin ko, Caps, hindi ito mahihiwalay doon sa sa rivalry ng US and China. In particular, nakita natin yung economic decline ng US, nakita rin natin yung pag-angat ng China, lalo na doon sa mga critical stages ng manufacturing.
At dahil diyan ay pinatindi ng US yung kanyang neoliberalism sa mga neo-colonies katulad ng Pilipinas, habang wala na siyang pagpapanggap ng proteksyonismo sa sarili niya. Kasi dati meron pang kunyari, lahat tayo, globalisasyon, gano'n. Ngayon talagang siya protectionist habang tayo ay pinipilit pa ring magbukas kahit wala na tayong maibigay, no? Yung China kasi gano'n ang ginawa niya, eh. Kunyari nag-integrate siya sa, pandaigdigang ekonomiya nung 2001, pero protectionist siya all throughout. So sabi ng US, "Ay siya umungos, ako hindi." At, dahil do'n yung US mas naging mabangis siya, do'n sa paggawa ng mga globally integrated supply chains, sa mga sektor 'no, especially sa mga sectors na critical sa imperialist rivalry. So, kasalukuyan niya ngayong sinusulong yung concept ng economic security, gano'n. As a national security. Well, iba pang Oo, usapin pwede yon. na. Pero ang naalala mo, Caps, ito lang, nung Trump 2.0 na, ang sabi niya, umuwi na kayo mga kumpanya, umuwi na kayo sa US. So sabi natin, nagre-reshore ang imperialismo. Kaya yung economic security sa ganang kanya, hindi lang sa balangkas ng ekonomiya. Well, control Control. sa rekurso, pero tama ka sa napag-usapan natin nung nakaraan, hindi lang yan economic security. Kaya ang US ginawa niya talagang integrado yung yung economic security sa national security. Oh, parang Oo. isa lang yun, Isa ano? lang 'yon, oo. Pinagsanib Kaya niya. pinaigting niya, 'no? Ito, pinag-isa at pinaigting ng US yung kanyang economic at military agenda, 'no? Oo. Oo. Yung paano ba natin yung, hindi ko maihambing, hindi kambal, eh. Talagang isa na lang siya. Mm, mm, Ang economic security ko ay military security or mm. national security. Ang economic agenda ko ay military agenda. Ganyan din ang Gano'n laman siya. at inilalako ng tinatawag nila ngayong New Washington Consensus. Yung Mm. integrasyon nitong economic industrial policy sa national security. Mm. Defense policy, ng Yes. US, gano'n. Kaya yung sabi ko nga kanina, naisip ko, yung kasi ang Tagalog po ng rivalry ay ribalan, eh, 'no? Ang ribalan ng China at US. Parang puwede mong sabihin din na barilan, 'no? Mm, Kasi isa na lang din talaga yun, Kaps, eh, mm, Econ at saka yung mill, na agenda mo ay pinag-isa mo na. Kaya 'pag sinabi mo sa akin na ang PAC Silica ay para sa economic security, siguro hindi lang ng pansarili, ng buong mm. region, di gets na natin na yan ay para sa kanilang national defense security or yung kanilang national security strategy. So, Nang naaayon sa kanya-kanyang tinatawag ng geoeconomic, and mm. geopolitical interest, agenda, and hegemony. So, gano'n 'yan. Oo, pero Oo. mas US yung Mga US tulak. ang tulak, dito. Yung region kinakanya niya, eh. Yung Iniikutan niya yung siyempre China para i-contain, di ba? sa Indo-Pacific, region. Yes. Mm. At kadalasan, siyempre geographically, nandun talaga tayo sa gitna Mm. ng Pacific Ocean. Tatanungin natin, ano naman yung Pilipinas dito sa ribalan na 'to, sa rivalry na 'to? Sa ganyan natin mailulugar yung pagiging masugid at tagasunod Ayun, yun yung ni term, ng masugid. Administrasyong Marcos Jr., 'no? Opo, yun ang mabait na Sa term, hindi interes at agenda ng Estados Unidos, 'no? yes, yes. Yan ang lumalabas ng Oo. katotohanan ng PAC Silica. Hindi siya industrialisasyon, kundi siya ay expansion ng, industrial defense base Mm. o yung military-industrial complex ng Pilipinas. Pero tinawag pa nating defense base kasi ang strategic nung lugar, eh. Ang strategic ng, posisyon ng Pilipinas. At kung tinatanong natin na ito ay pagpapalapad niya, kasi binigay na ng Pilipinas yung pangunahing niyang, plataporma sa pamamagitan ng pangunahing plataporma ng pag-project 'no, ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbibigay nung EDCA, yung Enhanced Defense Cooperation Agreement o yung mga facilities, military installations ng US sa buong arkipelago ng Pilipinas. So, ako kasi parang ganito, Kaps, bago mag-PAC Silica, basahin muna natin ano na ba yung binigay ng Pilipinas? Mm. EDCA.
Oo, nauna na. Siyam yan. 9 military installations. Di ba? So parang Mm. ano na yan Luzon, Visayas, Mindanao. Napagod ako sa sinabi mo, Oo, kasi Sinundan ko. dati ang alam mo lang, ang henerasyon mo, Subic at Clark lang. Oo. Di ba? Kaming mga bata, Tapos eto ngayon, yung reverted baselands, ayun na. inaalay uli, no? Inaalay niya. Pangunahin sa Parang US. napatalsik natin yung mga US bases, pero nung na-revert, inaalay niya uli bilang PAC Silica. Bukod pa doon, Caps, merong malalaking war exercises. Ang alam ng karamihan sa atin, balikatan. Siguro marami sa ating mga kababayan, okay lang yan, exercise lang naman yan. 'Di ba? Pero ang hindi nalalaman ng marami sa atin, meron ng mga permanenteng tropa ng Amerikano na nag-e-exercise, hindi umuwi, kundi nariyan na at tinatawag nating permanent basing. Bagamat bawal 'yon sa anumang pinagkasunduan nila. Regular deployment of forces. Regular rotation. Rotation. Mm. Oo. 'Di ba? Rotational daw yung presence, oo, pero permanente na may nagro-rotate. Pero ang alam natin, may exercises ngayon, lampas ng balikatan, yung merong sa Lacnib, Luzon. Jungle yan, pumapasok ang American troops sa jungle. Merong Kasangga. Ito yung sa Bicol yata, Southern Tagalog. Jungle and coastal yan. Tapos merong Marina, Marex. Yan naman yung sa karagatan. Laking istorbo talaga, no, ng yung mga binabanggit ko, naisip natin mga ano yan, magsasaka, mangingisda. So laking istorbo sa production, pero laking ano talaga din, expansion ng presensya ng tropang Amerikano. Kaya nga, paulit-ulit, mabibigyan din pala natin talaga na hindi industrialisasyon itong hatid ng PAC Silica, hindi economic security, hindi technological progress o pag-unlad o kaginhawahan para sa mamamayang Pilipino. Sa lahat po ng ipinakita ng Marcos Jr. administration, mula doon sa pag-host niya ng missile systems, pagtatayo ng mga Philippine defense industries, yung US Defense Industrial Base, mula PAC Silica hanggang Luzon Economic Corridor, ay nakita na natin, ang nasa likod ng inisyatibang ito, ay tama ka, palaparin talaga yung defense industrial Kaya base. mas tumitindi yung pandarambong sa ating mga lupain at mahalagang rekursong mineral. At ang kabila niyan, nabunga niyan ay yung iba yung kahirapan para sa ating mga mamamayan, no? Yes. Yung unang-una sa pamagitan ng pangangamkam ng lupa. Nabanggit nyo na yung pangangamkam ng lupa. Ang tawag na po niya ay no-go zone No-go zone. sa mga magsasaka, na dati naman ay masasabi nating doon naman talaga sila nagsasaka o doon sila nakatira. Kasama ng mga kapatid nating Ita na napalayas, no? Simula 2019, malalapad na ektarya ng lupa sa Capas, kung saan nandoon na nga ang New Clark City. Malalaking bilang ng mga pamilyang Ita ang pinalayas at ektarya rin ng sakahan, kabundukan, kagubatan, natahanan pa ng libu-libong mga pamilya. So parang binanggit nyo kanina yung batas, Caps, na ano na yan, i-convert na yan. No? So ibig sabihin, hindi na natin yun mahahabol. Hindi na. Bilang agricultural land. Hindi na. Oo. Dahil nga itong ipapasang batas. Pero bago pa naman din kasi naging New Clark City yan, lumalabas na pinalayas na rin kasi. Pero hindi lang yon ang gagawin ng PAC Silica. Aagawan niya ng tubig yung buong, hindi lang Capas no? Hindi lang. Doon sa pagtansya natin na gaano pangangailangan niya ng tubig. Tubig at enerhiya. Oh. Yes, oo. Kasi yung ano kasi, Caps, nangangailangan ng pag data centers yan, pag AI, pansinin mo yung maraming mga gadgets sa isang kwarto, malakas yung aircon, 'di ba? Kasi hindi naman para sa tao yun, para doon sa gadget. Yung data centers, mangangailangan yan ng malamig, no? ng lugar, mangangailangan yan ng ultra pure water pagka sa production ng semiconductors. Ayun. So,
tubig and energy at pagpapalamig yan ng servers at saka paglilinis ng mga wafers, ayon na rin sa gobyerno, mga 20 to 30 million liters a day ang kakailanganin ng pack silica. A day. A day. Oh, yung isang ektaryang lupang tinataniman ng palay sa isang cropping season, nangangailangan lang ng 7 hanggang 15 milyong litro ng tubig. Isang cropping Sa season. isang cropping season na yon, sa isang hektarya, yan per day. 30 million. Oh. So, lumalabas, gaano kalawak yung inagawan niya ng tubig? Lalabas nun sa isang taon o sa isang cropping season, yung kanyang gagamitin tubig sa nalolooban ng isang taon, lalabas niyan mga umigit kumulang 1,500 hectares So, of rice lands. yung 30 million liters a day A day. na gagamitin ng pack silica na tubig, O sa isang taon, mga 10 billion and 100 million liters. Yun, yes, Oo. At yung 10 billion na yun, 100 million liters ng tubig, sasapat para patubigan, pagtatanim hanggang pag-aani na may 1,500 hektaryang palayan, lupang palayan. Ganon ang katumbas nun. grabe, no? So, So, one cropping na lang yon. One cropping lang yung one computation mo. cropping lang yun. One Kasi wala nang susunod na cropping season Kasi wala nang gagamitin tubig. Natuyot. Di ba? Natuyot na Kaya hanggang one cropping season na lang. Hanggang one cropping na lang Grabe kaya. nga pala. No? Ngayon Ambeng. napagtatanto ko yung talagang napakalaking epekto. So, tuyot Oo. na. So, kahit yung sabi mong, hindi ko naman inagawan ng lupa. Oo. Naagawan ka na rin ng kabuhayan kasi wala ka na palang patubig sa palayan mo. Anong gagawin mo dun sa lupa mo? Wala Hindi na. sasabihin mo. Sige, bilhin mo sa na inyo lang. Bilhin mo na lang. Kasi sabi mo nga Lisan mo kanina, na lang. oo, tataas ang value, di ba? Tataas ang value. So, Gutom. ganon. Gutom. Ayun, kaya malaki epekto niyan. Sa Tapos, seguridad sa pagkain. Oo. ang gobyerno mismo nagsasabi, di tubig yun mangangailangan daw ng 5,000 megawatts. Ito naman, yung kuryente naman na gagamitin ng hub. Hindi, bago yan. Oo. Ang epekto niyan, halimbawa, Kapas Tarlac. Oo. Yan ang rice granary ng buong probinsya ng Tarlac. Yun At yan, may 6,700 hectares na lupa na kalakhan yan ay irrigated rice lands. So, ganun ang yan. Nasan ba yung Di ba malaking bahagi niyan? 20% doon, Clark i-give City. up na niya yung... Oo. So, makuyain mo yung, yan, yung merong saklaw dyan, merong karatig dyan, di ba? So, ganun. Ano na hinaharap ng rice granary ng probinsya ng Tarlac, ang Kapas, no? At ang Tarlac ay pangalawa sa lumilikha ng palay at bigas sa dito sa gitnang Luzon, kasi ang gitnang Luzon pa rin nananatiling rice granary. So, Wala na. malaunan, ang patutunguhan yan, may granary pero walang rice. Wala na! May bangan o merong... May kamalig. May kamalig. Wala laman Wala ng ng silika. palay. Silika. Silika. English yun, So, ganun ang... Sili ang gobyerno. Tapos yun nga, 5,000. Sili. Very silly. Sili. Hanapin natin ng sili. Walang sili. Ito na lang. Sige. So yun. And then yung Mabalacat, 4,700 hectares doon, agricultural lands. Yung mga development na yan, yung mga nagaganap na land conversion dyan, di siyempre lalawak lalo yun. Dependent na ngayon. Food deficit na kumbaga yung nagagaling yung pampuno niya sa akulangan niya sa pagkain. Yung Mabalacat sa mga karatig na bayan. Baka may nanggagaling pa nga mula dyan sa Kapas Opo. So, ganun na magiging epekto niyan sa food security ng Tarlac. Kinakayas na natin yung kamalig. Yung kamalig. Wala nang laman. Wala nang laman. Kaya, save the rice granary. Save the rice granary. Kaya Kilusan ngayon. Sa gitnang Luzon. Paano na? Anyway, sige. Sa enerhiya, Caps, dito gagalitin kita. Ginagalit kita lagi, no? 5,000 megawatts. Ngayong kinompute ko, installed capacity yon, yung sabi ng gobyerno. Saan niya kukunin yon? O di sabi niya, sige, tayo.
umakit din tayo ng mga renewable energy companies na gagawa ng energy na yan. O kung hindi, sabi ng gobyerno, dahil madali na yan sana, gawa tayo ng sariling grid. Mhm. Magkakasariling grid ang Paxilica. Anong Grid. kahulugan nito sa ating mga kababayan? May mga grids po tayo, ibig sabihin dito tayo kumukuha, Luzon grid, o Pulangi grid, Mindanao grid, mga ganon. Mm. Biruin mo gawan niya ng sariling grid yung sariling gawaan, no? Sariling instalasyon Instalasyon. ng electricity, yung buong Paxilica. Ngayon, kinumpute namin, yung konsumo ng 5,000 megawatts ay lampas pa yung ililikha niya sa need ng Oo. buong Capas Tarlac, ng buong Central Luzon, Buong sorry. Central Luzon. Kinuwenta-kwenta na yan eh. Kinumpute na Diba? eh. Oo. Oo, buong Central Luzon ay parang Yung mga 5 gigawatts yan eh, no? opo. Oo. 5 million kasi na households ang kaya Okay. ng 5,000 megawatts. Oo. 3.5 million households lang ang Central Luzon. Edi lampas-lampas pa sana. 'Di ba? So kung Oo. gawan mo ng sariling grid si Paxilica, kaya pa niya sanang bigyan ng energy yung karatig na rehiyon. Pero anyway, yun na talaga yung binalak ng gobyerno. Bigyan na natin siya ng sarili niyang no. Tapos nasaan na ba tayo na? Sa Pandarambong, Oo, yung nangangahulugan ng pagkaubos din ng mga mineral natin. Ayun na nga. Yun ang Oo. pinaka-plunder doon. Pagpapalayas doon sa mga komunidad na simulan na natin kanina sa komunidad ng mga Aita. Yung pagkasira ng kalikasan, pollution at mas malalang panunupil. Oo. Kasi yung sinasabi natin nung nakaraan, critical minerals, Saan na paano pa yung mga makakarating deposito niyan? Oo. paano makakarating yung sa hub, no, sa Paxilica? Di syempre, gagawa na niya yan ng riles, ganun. Pero nung tiningnan natin, saan ba manggagaling? Ang nickel, marami sa Palawan, Oo. Surigao, Zambales. Mhm. Tayo yung number 1 nickel in the world exporters. Ang gold pwedeng mag-produce kasi yan, no, ng iba pang minerals. Benguet, Surigao, Masbate, Bicol. Tapos yung copper, critical mineral din yan sa strategic industries. Na Benguet pa din, Mindanao, Tampakan. Tapos may Luzon, Mindanao districts Ang cobalt ay syempre, yan ay kumbaga nilalatak yan ng nickel at saka ng copper mineralization. So, kadalasan ang naiiwan sa komunidad ay iyak tayo. Ito. Kontaminasyon, militarisasyon, at panlipunan. Lahat na sigalot. Ay, ba't tayo tumatawa? So, parang, kasi pag pinag-usapan ng Pandarambong Caps, ganun yun di ba? Ganun yun. Doon bata pa ako natutunan Oo. ko ng salitang dambong yung kukunin lahat sa'yo, walang ititira. Halos Di ba ganun? Yung mga kalaro ko nung uubusin Mandarambong. yung pangangailangan nating mahalagang prekursong mineral para talaga sa programa ng pambansang industrialisasyon, no? Yes. Okay. Ayon nga sa KMP, malaki ang posibilidad na ayon sa KMP, nalalawak pa yung mga operasyong pagmimina. Siyempre, sa mga lalawigang dati nang apektado ng pagkasira ng kalikasan. Contamination, degradation talaga. Tapos marami tayong karanasan na biologically dead na, iiwan na lang ng mga kumpanya. Sinakuha na nila yung minerals. Walang kompensasyon, walang royalty. Ganun ang batas ng gobyerno Di ba? Philippine Mining Act, sige, 100% foreign. Kunin nyo na. Nasa inyo na ang lahat. Nasa inyo na ang lahat. Di ba? Ganun Kaya ang ibig sabihin din, sa isang banda, lalong lalala yung kawalan ng seguridad sa pagkain. No? Yes. Ganun ang magiging Doon resulta. magwawakas, Caps, yung food security, seguridad sa pagkain. Nabanggit mo, o wala ng lupa, o kung yung may lupa naman, mawawalan ng tubig, tapos wala na ring minerals, at yung mga napagminahan, sira yung kanilang likas na yung kanilang environment. So, saan natin hugutin yung food security dito? At yung mga kinukuhang lupa ay granary, mga kamalig, nagpo-produce talaga ng pagkain. Yun ang binigay natin sa Paxilica.
So talagang kaya natin lagi tinatanong sa sarili natin, makakain ba natin yang silicon? Mm. 'Di ba? At lumalabas na hindi kasi hindi naman totoo yung pinapangako sa atin na industrialisasyon o pag-unlad. Sa 13 bansa ng Pac Silica, Pilipinas pa lang ang may inalok. Lupa, tubig, enerhiya, pasilidad, at minerals. Anong kapalit? Magiging AI industrial hub daw ang New Clark City, the future heart of Philippine high-tech industry. Walang ganon sa Pac Silica. Hindi totoo na industrialisasyon ang tunguhin ng Pilipinas, kundi simpleng economic security lang ng US, partikular ang expansion ng kanyang industrial defense base. Ang Pilipinas, kaladkarin at strategic target ng imperialistang gyera. Malinaw na ang Pac Silica ay pinaigting na imperialistang pandarambong. Huwad ang industrialisasyong ipinapangako nito. Hindi nireresolba ang mga problema, bagkos iniiwan tayong walang kontrol sa lupa at rekurso. Wasak ang kapaligiran, ubos ang likas yaman. Sa halip na sa magsasaka, sa dayuhan, mamamahagi ng lupa. Anong mapapala ng mayorya sa atin? Papalalang gutom at kahirapan. Sabi nga ng libo-libo nating kasamahan sa international movement, shut the Pacs down. Okay, Caps, anong emoji mo doon sa ating pagsusuma? 1, 2, 3. Ano sa'yo? Wow, ayan, nagtugma na rin tayo, ha? Oo. So yun, Caps, tapos na ang kwentuhan natin. Oo, pero hindi pa natatapos ang kwento. Subaybayan pa rin ninyo ang ating podcast. Ang kwentong may kwenta. Yung featured artist natin ngayon ay si Malayo Pa ang Umaga. Isa siyang ilustrador at manunulat na kilala sa paglikha ng mga akda na may kinalaman o nakaugat sa pakikibaka ng mamamayan. Siya yung may akda at ilustrador ng Libing Isa. Isa itong koleksyon ng 11 kwento ng mga kagilagilalas na nilalang na kumakalikot sa imahinasyon ng iba't ibang henerasyon ng mambabasang Pilipino. Na-publish itong Libing Isa sa Adarna House noong 2022 at nanalo ng Kids' Choice category noong 8th National Children's Book Awards noong 2024. Bilang tagapagtaguyod ng karapatan ng mga magsasaka, si M. Pao, kung tawagin ng iba, ay kasapi ng sama-samang artista para sa kilusang agraryo o SAKA. At bukod sa pagguhit at pagsusulat ng mga aklat, lumikha rin siya ng mga primer, booklet, poster, flyer para sa iba't ibang kampanya ng kilusang magbubukid ng Pilipinas. Ang guhit na ito ay ginamit sa kampanyang magbubukid para sa lupa, sa magsasaka, hindi sa dayuhan.